Sa sandaling iyon, sa ibabaw ng kanyang ulo, isang nagliliyab na pulang sword aura ang nagniningas, nahugis ng isang nasusunog na ibon na kumakalat ang kanyang mga pakpak. Sabi ng Sect Master ng Sixth Peak ng may kasiyahan, ginamit ni Yahan ang Flying Swallow Sword Art, na orihinal na idinisenyo ni Xiaoshuan batay sa kanyang natatanging sword style. Sa tabi niya, si Mang Yu na natalo ni Xiaoshuan noon ay tuwang-tuwa, tama. Ginagamit ang sword art na itinuro niya upang talunin ang kanyang disciple. Ang ekspresyon ni Xiaoshuan ay tiyak na magiging napakamahalaga mamaya. Nakita ni Lin Ziyi ang sword technique na iyon at bahagya lang siyang ngumisi, ha? At sa gayon, malakas niyang inihagis ang kanyang espada pababa, lumilikha ng isang talim ng purong, napakatatalas na sword chi na lumipad pabalik sa kanyang kalaban. Nakita ni Yachuhan ang enerhiya na sumusugod patungo sa kanya, ang kanyang mukha ay tumutulo sa paghamak at pagmamataas, gaano kakahanga-hanga ang iyong tapang. Kasabay nito, conveniently niyang itinaas ang kanyang Qingbao sword upang harangan. Isang nakakapanlulumong matalas na tunog ang umalingaw habang ang kanyang espada, sa sandaling iyon, ay nahati ng tuwid sa kalahati ng papalabas na sword chi. Namutla ang kanyang mukha, lubos na pagkalito ang bumalot sa kanyang noo, lumabas ang kanyang mga mata ng abot ng makakaya, habang ang kanyang mga pupils ay lumiit sa maliliit na butas. Nauuto siya, ganap na hindi makapaniwala sa nangyayari, ano? Nakatitig si Yachuhan sa kanyang espada na ngayon ay wala ng silbi kundi isang puluhan, malaki ang mga mata, basang-basa ang mukha ng pawis, nanginginig ang boses, paano ito posible? Casual na hinayaan ni Lin Ziyi na maluwag na nakasabit ang kanyang Xia Ling 5 Elements Ruler sa kanyang gilid at, sa pagtingin sa tuliro na kalagayan ni Yahan, hindi maiwasang kutya, hindi ba't swallow light sword play lang yan? Ganoon ba kahirap? Sa kabilang banda, halos 5 taon ka nang nag-aaral sa ilalim ni Shifyo, tama? At yan ang antas na naabot mo. Nahihiya talaga ako para sa iyo. Ayon sa mga rules, sira ang iyong espada kaya napagdesisyonan na ang laban. Dapat kang paalisin sa stage. Ngunit, seryoso, hindi ko matiis ang mayabang mong tingin. Habang sinasabi ito, binuksan niya ang kanyang Qiankun pouch, kumuha ng espada at inihagis ito sa harap niya, nangungut siya, sige, eto, gamitin mo itong piraso ng scrap metal. Ibinato ni Dakilang Yachuhan ang lahat ng pagmamataas ng tinatawag na malaking sect sa labas ng bintana, pinulot ang espada at ngumisi ng masama. Hey, nakakatawa, isang nagliliyab na pulang aura ang biglang sumabog mula sa kanyang katawan. Galit siyang iwinagayway ang espada, 2 bakal na kinang ang kumislap sa kanyang mga pupils at umungol siya, sino sa tingin mo ang kinakausap mo? Isang iwinagayway ni Yachuhan ang espada kay Lin Ziyi, sumisigaw, paano ka naglakas loob na kausapin ako ng ganyan? Sa kabaligtaran ng kanyang galit, kalmado si Lin Ziyi. Mabilis niyang pinilipot ang kanyang katawan, pagkatapos ay inihagis ang kanyang sariling espada sa braso na may hawak ng espada. Tinamaan ang braso ni Yahan ng espada, nagkalat ang dugo sa lahat ng dako at ang sakit ay nagdulot sa kanya na bitawan ang espada sa kanyang kamay. Sumigaw si Yahan sa paghihirap, aray! Ang braso ko! Bumagsak siya, lumuhad sa lupa, kinakapitan ang dumudugong sugat sa kanyang braso. Itinaas ni Lin Ziyi ang kanyang ulo, tumingin sa kanya at dahan daw ang sinabi, tinanong mo ako kung anong klase ako ng tao. Alam mo na ba ngayon? Tinaasan niya ang sulok ng kanyang bibig, may kislap sa kanyang mata at pagkatapos ay bumigkas ng isang mapanghamak na linya, ako ang uri ng tao na kahit sanayin mo ng 100 taon, gamitin mo ng 10,000 espada, hindi mo pa rin masusugatan. Ngunit galit na galit si Yachuhan sa mga nakakahiya na salita na nakita niya ang mga bituin, sumisigaw, paano ka naglakas loob? Nakita ang kanyang pagsabog, casual na naghulog si Lin Ziyi ng ilang espada sa lupa, sinasabing ng pantay, maaari mong subukan at tingnan. Narinig ito, lumuwag ang kanyang mga kalamnan sa mukha at tumangala sa unahan. Si Shihinuo, sa isang pagpapakita ng Maginoo na diwa, ay patuloy na binigyan siya ng pagkakataon. Sa laban ngayon, kung kaya mo akong hawakan, ituring mong talo ako. Sa itaas ng stance, nakita ang tumpok ng mga Dharma artifacts na kakalabas lang ni Lin Ziyi mula sa kanyang Qiankun pouch. Nagsimulang magbulungan ang mga tao sa pagkamangha, teka, Earth-grade Dharma artifacts ba lahat iyon? Diyos ko,
Ang ating Chifang Valley ay mayroon lamang isang top-quality human-grade Dharma artifact. Ganito rin dito, narinig ko na kahit sa kamay ng sect leader, wala nang higit sa 5 o 6 na Earth-grade Dharma artifacts. Hinimas ni Jiang He ang kanyang balbas, bumantong hininga sa loob-loob, si Xiao Xuan ay talagang mula sa isang mayaman na pamilya. Narinig ang mga salitang iyon, naramdaman ni Xiao Xuan ang isang alon ng kasiyahan sa kanyang puso. Nagkunwari siyang may problemang ekspresyon, bumantong hininga ng dramatiko, ay, ito ba talaga ang buhay ng isang mayaman na tao? Nakakaboring. Ang kanyang ugali ay lalo lamang nagpa-inject sa mga nasa paligid niya. Biglang tumayo si Yahan, tinakpan ang kanyang noo at mga mata gamit ang kanyang mga kamay at nagsimulang tumawa ng baliw na parang isang taong nawalan ng isip. Nakita ang kanyang kakaibang pag-uugali, lumingon si Lin Zihi para tumingin pagkatapos ay napasinghap sa gulat, hiem. Ang kamay ni Yachu Han ay ngayon ay ganap ng nahila pababa. Ang buong katawan niya ay naglalabas ng labis na malaki, madilim na demonic aura na sinamahan ng umalangaw na tunog. Narinig ko na binigyan ka ni Xiao Xuan ng kapangyarihan. Hindi ako naniwala noon, mukhang totoo pala. Ang mga magical artifacts bang ito ay ibinigay din sa iyo niya? Nakita si Yachu Han na ganito, 6 na mukha, kasama si sect leader Zhang Hai, Ya Chen, Zhu Xuan, Su Muhan, Lin Zihi at isang elder, ay natigilan. Kumunot ang noo ni Xiao Xuan, nagtataka, ang spiritual power ba ni Yahan ay nawawala sa ayos? Malapit na ba siyang magkaroon ng chi deviation? Inabot ni Yahan ang kanyang kamay, minamanipula ang isang espada upang lumutang, ang kanyang mga mata ay kumikinang ng kakaibang liwanag. Nakangiti habang sinasabi niya, pinilit niyang itulak ang isang baywang na tulad mo upang maging isang genius. Talagang handa siyang isuko ang lahat. Tiningnan niya ang espada sa kanyang palad na may mukha ng isang tunay na demonyo at buong kumpiyansa na ngumiti. Iniisip niya ba na alam ko lang ang Flying Swallow Swordplay na itinuro niya sa akin? Sa gayon, marahas niyang iwinagayway ang espada na naglalabas ng pulang demonic aura sa hugis ng isang mabangis na dragon patungo kay Lin Zihi, ngunit mabilis siyang lumipad at umiwas sa oras. Ang demonic energy ay humampas diretso sa lupa na nagdulot ng pagbitak at pagkasira ng junction. Patuloy na nagsasalita si Yahan ng mayabang, ang sword art na ito ay isang heaven grade low rank. Espesyal itong nahanap para sa akin ni Elder Wang mula sa 6th Tick. Ikaw at si Xiao Xuan, malamang hindi pa nga kayo nakakita ng Earth Grade Sword Technique, tama? At sa gayon, itinuro niya ang kanyang espada diretso sa katawan ni Lin Zihi, ngunit muli, sa kanyang mabilis na paggalaw, lumipad siya paatros, umiiwas. Sumigla ang mukha ni Lin Zihi at bahagya siyang ngumiti, hoy! Huwag mo ngang banggitin ang Heaven Grade Sword Techniques. Mayroon pa nga akong Heaven Grade Swords. Akala ko, ang pakikitungo sa basura na tulad mo ay hindi nangangailangan ng mahalagang espada. Ngunit kung ganoon ka kaawa-awa, na nakakuha ka lang ng Heaven Grade Sword Art at nagiging mayabang ka na, ipapakita ko sa iyo ang isang bagay. Habang nagsasalita siya, hinugot niya ang kanyang sariling espada at mabilis na parang kidlat na sinaksak patungo sa katawan ni Yachu Han, na nagdulot sa espada sa kanyang kamay na madulas at mahulog sa lupa. Ibinaling niya ang kanyang ulo at bumantong hininga ng dramatiko, pagkatapos ay sinabi ng may pagkabagot, tungkol sa Heaven Grade Sword Art na binanggit mo, bakit parang, ganoon lang sa akin? Sa antas mo, hindi lang ito maipakita ng buo. Bukod pa rito, huminto siya at tinapunan siya ng masamang tingin. Marahan niyang inikat ang kanyang espada ng isang beses at sa gayon ay agad na lumikha ng isang Flying Swallow Swordplay na parang nangungutya sa kanyang kalaban. Pagkatapos ay nagchismis, ang ilang tao ay basura lang, kaya huwag mong sisihin ang sword art. Muling bumagsak si Yachu Han sa lupa, tumama ang parehong tuhod sa dumi. Nakatitig siya sa kanyang mga kamay na hindi makapaniwala, na parang isang zombie, at Bamulong, ako. Natalo ako muli kay Lin Zihi. Natalo sa footwashing maid na iyon. Nakita ang kanyang kaawa-awang kalagayan, binuksan ni Lin Zihi ang kanyang lalamunan at nagbabala sa kanya, dahil galing tayo sa parehong sect, huwag mong sabihing hindi kita binalaan. Sumuko ka ngayon at baka may oras ka pa para bumaba at ayusin ang iyong chi. Kung magkaroon ka ng chi deviation, kailangan kitang alisin para sa kapakanan ng sect.
Narinig ang compromise ng kanyang kalaban, lalo pang lumala ang pakiramdam ni Yachuhan sa kanyang sarili. Tinakpan niya ang kanyang mukha upang itago ang kanyang kahihiyan at tumawa ng mapait, haha. Natalo ako muli, at Xiaoshuan, kailangan mo pang ang gumamit ng Heaven Grade Precious Sword para saktan ako. Natalo sa footwashing maid. Matapos ang isang serye ng baliw na tawa, lalo pa siyang nakaramdam ng matinding galit. Unti-unting nilamon ng inner demons ang kanyang isip. Itinaas niya ang kanyang mukha sa langit, itinaas ang kanyang mga braso ng mataas at sumigaw ng ligaw, imposible ito. Paano ako matatalo? Kasabay nito, isang alon ng demonic chi ang bumangon mula sa kanyang katawan na parang isang toring buhawi, na nagdulot sa bulkan na umungol at maghanda sa pagsabog, na nagtaas pa nga sa mga Earth Grade Swords na nakahiga sa lupa sa ere. Tiningnan ni Sect Leader Zhang Hai si Yahan sa sandaling ito at isang alaala mula sa maraming taon na ang nakalipas ang biglang lumitaw sa kanyang isip. Bumantong hininga siya sa loob-loob, ang eksenang ito ay eksaktong katulad ng taong nagkaroon ng chi deviation noon. Naisip ito, bigla siyang nagising at malakas na nagutos. Malapit nang magkaroon ng chi deviation si Yahan. Agad na suspindihin ang Great Competition. Narinig ito ng referee at hinampas ang gong upang ayanunsyo ang pagsususpine ng Great Competition at agad na umalis sa stage ang mga disciples sa magkabilang panig. Narinig ni Lin Ziyi ang utos at sumunod, tumalikod upang umalis, ngunit hindi niya nakalimutan na lumingon at sabihing ng mapanukso, ituring mong mapalad ka, basura. Dumilim ang mukha ni Yahan sa galit, na parang isang demonyo na nawalan ng isip. Inabot niya ang kanyang kamay, binabaliwala ang mga salita ng sect leader at malakas na sinabi, gusto mong umalis. Hindi ko papayagan. Sa mga salitang iyon, maraming pulang sword chi ang binaril mula sa kanyang katawan na parang mga rockets patungo kay Lin Ziyi. Lumingon si Lin Ziyi at ngumisi ng masama, nakaramdam ng kasiyahan, sakto lang ang gusto ko. Matapos sabihin ang mga salitang iyon, buong pagmamalaki na inilabas ni Lin Ziyi ang isang kamay. Inikot ang kanyang chi upang labanan at sinabi, gusto kong makita mo, hindi lang flying swallow swordplay o anumang iba pang swordplay, pati na rin ang sword kinesis fight sa parehong oras. Ang sword chi na binaril ni Yachuhan, na lumulutang sa hangin, ay biglang kinontrol ng kulay lila na spiritual chi, sumisigaw at nanatili sa lugar, hindi na makagalaw. Hindi nagtagal, ang sword chi ay ganap na nabalot ng hindi mabilang na kulay lila na oris at sumugod pabalik sa kanyang master na parang higanteng mga ahas, sinamahan ng boses ni Lin Ziyi na puno ng panunuya. Ang itinuro sa akin ng aking Shifu ay hindi isang bagay na kayang makamit ng isang piraso ng basura na tulad mo. Nakatitig si Yahan sa mga espada na lumilitaw sa harap niya at natigilan. Nag-iba ang anyo ng kanyang mukha sa takot. Nakita ito ni Sect Leader Zhang Hai at tumayo sa takot, iniabot ang kanyang kamay upang pigilan siya, sumisigaw ng may pagkabigla, Lin Ziyi. Grand Disciple Xiaoshuan, ipinikit ni Xiaoshuan ang kanyang mga mata at itinaas ang dalawang daliri upang magsenyas, pinipilit, munting shi, huwag masyadong padalos-dalos. Itinaas din ni Lin Ziyi ang dalawang daliri bilang tugon, sumigla. Ang kanyang mukha sa kapilyuhan habang sumagot, huwag po kayong mag-alala, Shifu, hawak ko po ito. Sa sandaling matapos magsalita si Lin Ziyi, naghuhumiyaw ang mga guhit ng sword chi na dumaan sa ulo ni Yahan. Nakatitig siya ng blanko sa kulay lila na enerhiya na dumampi sa kanyang mukha, nabuo ang mga butil ng pawis. Ang sugat sa kanyang pisngi ay nabuo na ngayon ng isang perpektong malinaw na matuwid na karakter, halos parang nagpapaalala sa kanya na maglakad sa tuwid at makitid na landas. Ang buhok malapit sa kanyang mga templo ay malinis na naahit mula sa harap hanggang sa likod, na nagdulot sa kanya na magmukhang lubos na katawa-tawa. Hindi niya napansin ang kanyang bagong hitsura, hinaplos niya ang kanyang tiyan, nalalabas sa takot matapos ang matinding duel at bamulong, ha! Hindi ako patay. Sa itaas ng stands, nagsimulang magtawanan ang lahat ng uri ng tao, kasama ang mga panunuya, ang bagong hitsura ni Senior Marshal Brother Ye ay. Hindi ko na kaya, hindi ko mapigilan ang pagtawa. Pasensya na, kailangan kong tumawa muna. Tumangala si Yachuhan sa stands na lubos na naguguluhan, ano ang tinatawanan ninyo? Tinatawanan niyo ba ako? Si Lin Ziyi, na may inosenteng ekspresyon na parang isang tupa,
ay lumakad patungo sa kanya na may hawak na salamin sa kanyang kamay. Ang kanyang boses ay masayahin, kung hindi ko ipinapakita sa iyo ang aking obra maestra, medyo makonsensya ako. Ibinuhat niya ang salamin para makita ni Yachuhan ang kanyang mukha, tumatawa ng may kagalakan, ayan. Tiningnan niya ang kanyang refleksyon, lumaglag ang kanyang panga sa kakaibang hairstyle na nakita niya. Hinawakan niya ang buhok sa gitna ng kanyang ulo nang may takot, Ito, mula sa tapat, patuloy na umalangaw-ngaw ang mapanuyang boses ni Lin Ziyi, kung sa bagay, ang aking Lingxi ay nananatili pa rin sa espada hanggang sa matalo mo ako, ang iyong buhok at ang sugat sa iyong mukha ay hindi gagaling. Tumalikod si Lin Ziyi upang umalis ngunit pinanatili ang kanyang mga mata sa kanya, pagkatapos ay naghagis ng isang hamon, mas mainam na magdasal ka na magkaroon ka ng pagkakataong malampasan ako sa buhay na ito. Umaasa ako na sa bawat paghawak mo ng iyong espada sa hinaharap, maaalala mo ang araw na ito. Ngumisi siya ng may paghamak, ang kanyang mukha ay naglalabas ng pagmamataas at idinagdag ng may diin, huwag mong masyadong isipin ang iyong sarili, Yahan. Halos wala ka. Like, comment, share, and subscribe naman dyan mga itugo. Maraming salamat po.